Sa tinuturing na Freedom Park na Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, pinili ng Team Galing at Puso ni Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero na gawin ang kanilang proclamation rally. Pumapangalawa ang Maynila sa mga lungsod sa bansa na may pinakamaraming botante. At live mula sa Quiapo, Maynila, may report si Maris Umali. Maris. Chino, gobyernong may puso ay pinangakong isusulong ng Team Galing at Puso ni Senador Grace Poe at Senator Chis Escudero sa kanilang proclamation rally ngayong gabi dito sa Plaza Miranda. Mismong si Senador Poe daw ang namili nitong lugar na ito na pagdarausan ng kanilang proclamation rally dahil siya ay deboto ng itim na Nazareno. Mga kaibigan at may parehong Sumentro ang talumpati ni Senator Grace Poe sa pagbibigay pag-asa sa taong bayan na patuloy na dumaranas daw ng kahirapan, gutom, kapansanan at kawalan ng hustisya pag siya mabigyan ng pagkakataong mamuno sa bansa bilang Pangulo. marahil nga, madrama ang buhay ko. Pero tulad ng marami nating mga kababayan, may pinagdaanan akong hirap at pait. Ngunit bumangon at lumaban sa kabila ng mga unos at bagyo ng buhay at tadhana. Drama nga siguro ang tawag nila dito, subalit realidad at tunay na buhay ito. Katotohanan ito na araw-araw ay pinagdaraanan ng marami sa ating mga kababayan. Handa raw si Poe na ipagtanggol ang kanyang pagka-Pilipino at nangakong parating na ang gobyernong may puso na magpapalakas sa ekonomiya para makapagbigay ng trabaho sa lahat. Tutugunan ang problema sa edukasyon, krimen, kagutuman at iba pang problema ng bansa. Ginamit pa niya ang sikat na linya ng ama sa pelikula para iparating ang pangako sa mga botante. Puno na ang salop ng katiwalian at dapat na itong kalusin. Ipaglaban natin na ang bawat isa ay may pagkain, may hanap buhay at may edukasyon. Nakataga sa bato at nakaukit sa aking puso. Hindi ko bibiguin ang tiwala ninyo at ang tiwala ng aking mga magulang. Bago niya ay nagtalumpati rin ang kanyang running mate na si Senator Chis Escudero na nangako magtataguyod ng gobyernong malinis, pantay-pantay, mapayapa at may puso. Gaya ng kalamidad at kahirapan na walang pinipili, wala rin daw pipiliin ang kanilang serbisyo. Sa araw po na ito, sisimulan natin tahakin ang landas upang matupad hindi ang pangarap ko, hindi ang pangarap ni Senator Grace, hindi ang pangarap ng lahat ng buong buo sa Team Galing at Puso, kung hindi ang pangarap ng bawat Pilipino at wala po kaming iiwanan sa serbisyo man o sa pag-iikot ng bansa. Sinamahan si Poe ng inang si Susan Roses, asawang si Nilia Manzares at anak na si Brian. Star-studded at malapiesta ang proclamation rally kung saan mga kaibigang artista at mga singer gaya ng Aegis, Janela Salvador, Bayang Barrios at Quest ang nag-alay ng awitin. Nagtanghal din ang Elgama Penumbra para ipakilala si Poe. Ang mga Dabarkads na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Ruby Rodriguez ang nag-host ng programa. Kanya-kanyang bit-bit ng mga banner, tarpaulin at lobo para sa sinusuportahang kandidato ang mga dumalo. Pero nanaig syempre ang kulay puti na campaign color ni Poe at Escudero. Chino, alas 8 ngayong gabi, natapos ang proclamation rally dito sa Plaza Miranda at bukas naman ay pagpapatuloy nila ang kanilang kampanya sa Toledo City sa Cebu. Chino? Maris, bukod ba sa mga matatapang at makukulay na salita, siyempre nakita rin natin na napakaraming artista na dumalo, nabalikan ba ng senadora ang kanyang pangako ng pagbibigay ng trabaho sa lahat? Bagay na mas kailangan ngayon dahil sa banta ng mass layoffs sa mga OFW sa Saudi na siyang sigurado makakaapekto sa ating bansa. Paano niya raw ito gagawin kung sinagot niya man lang? Yes, Chinog, talagang isa sa mga plataforma, no, isa sa mga nais daw tutukan ng Team Galing at Puso ay ang pagbibigay ng trabaho para sa maraming mga Pilipino. Bago magbigay ng trabaho, sinabi niya syempre natututukan nila yung pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa mga kabataan magmula sa kinder hanggang kolehiyo dahil ito raw yung kanilang magiging armas para sa kanilang kinabukasan. Pagdating naman daw sa trabaho, Chino, ay
syempre, tututok din sila sa mga investments, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Dahil itong mga investments daw na ito ay magbibigay ng mga opportunities for growth and for more jobs for Filipinos. At sinabi rin niya, yung mga infrastructure, yung mga bagong mga gagawin na mga kalsada, mga iba-ibang mga lugar like yung irrigation, pati na rin yung agrikultura, lahat ng ito ay tututukan at makakapagbigay din daw ito ng mga trabaho para sa mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Chino? Maraming salamat, Maris Umali.